Hello mga ka-senior. Today is our big adventure day dito sa Mayayaw. It's our second day and we will be exploring the natural attractions of this beautiful, magnificent town. We'll be visiting Tenagtog Waterfalls, one of the biggest waterfalls here in Cordillera. Also, we will be exploring the majestic rice terraces of Mayayaw. So magte-trekking tayo mamayang hapon and I'm very excited now to start our adventure day dito sa Mayayaw. Kaya tara na, samahan niyo ako as we explore more of our Mayayaw municipality. Kaya tara na, let's go na! Public market. Okay, nakasakay tayo dito sa ambush vehicle ng police at we're going to Tenogtog Falls. Tara na! Tara na. Biyahe na tayo. Let's go, let's go! Dito tayo sasakay. Yun, no? Nakasakay na tayo dito sa PNP vehicle and we're going to Tenogtog Falls. Yeah. Maganda ang sa mga pero grabe ang ginawa. Ngayon, medyo init. Mas mahaba. Tayo. Nag-umpisa ng ating lakad. Yan, bro. Yung pagkasama nyo ngayon, kasi si na Sir Jackie, si Ma'am Sally na kasama nyo kahapon. So, katang kasi na yung politika ng schedule, kaya ngayon nga kami nakasama. Ako si Leandro, may ibang bago, si Ma'am Judicita, Ma'am Kitsit. Ang bali, ang IP natin ngayon, puntahan natin ang Tenogtog Waterfall. Ito ay isang tatlong layer na falls. Actually, ito ay isa sa legendary na falls na namin, pinopromote namin. Hoping na ma-appreciate nyo kung ano po ang mga meron kami sa Mayayaw. Tawag namin, kaya tinawag namin yan na Tenogtog, meaning tinadtad.
Kasi ang lugar nito, hunting ground noon. So, ang mga hunters, maghahunt. Then, pagdating dyan para sa lunch nila, may mga kasama sila na walang huli. So, ang ginagawa, sinishare. Tinatagtad yung huli tapos ibigay para may maiuwi naman sa kanilang pamilya. Malamig ang namin, ang tubig. Pero maganda para maranasan nyo naman gaano. Ayun ang siguro ang namin, mai-is namin. So, kung may queries naman po kayo, may gusto kayong itanong, please feel free na magtanong. And then, sagutin namin sa aming abot ng aming makakaya. Diyan tayo akyat. Matarik ka agad, 5 minutes daw. Hindi ako naniniwala sa 5 minutes na yun. 5 minutes and 1 hour. 5 minutes, 1 hour. So, umaakyat na tayo. Medyo matarik to, ha? 5 minutes daw, malalaman natin kung 5 minutes nga yan. Hingal na. Hingal na. Okay lang po. Okay na. Dito ako sa harapan ng Sir Jojo. Pagkumin ko yung matandaan ko. Ayan, Tinagtog Falls. Going here. Whew. Hindi mo nakapag-workout kanina. Kapagpalit na ng charging. Lakad. 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 Pwede dito na lang. Okay. Alam mo si Joseph, you should visit mag-asopel in Kabangkan. So magdadampo ka. So, ang kwento sa atin, ibig daw ng observation, chinachap. So, ang mga hunter daw, kapag nag-hunting doon sa taas, at bumaba sila, yung ibang kasama nila mga walang nahuli, pinaghahati-hati nila, chinachap nila, and sineshare nila yung kanilang mga nahuli. So, ganoon talaga mga taga-mayayaw, talagang gusto nila sineshare yung kanilang mga biyaya. So, nakakatuwa at pinangalan nila sa waterfalls na tinugtog yung sharing nila ng kanilang mga nahuli sa kabundukan, di ba? Yan, pupunta sa second layer ng waterfalls.
Tumagpagpos dito sa Mayayaw. Ang ganda dito, nasa second layer tayo and we're enjoying a very nice, spectacular view ng waterfall. Tara na! Punta na kayo dito sa Mayayaw at enjoy natin ang mga waterfall sa Mayayaw. Let's go! Hello folks, nandito tayo sa napakagandang Tumagpag Falls sa Mayayaw. Kung magagawin kayo sa Mayayaw, be sure to visit one. Marami nilang mga waterfall tulad ng Tumagpag. Napakaganda ng putong super dilaw at mag-enjoy kayo. At kung maligo ba niya, maliligo tayo. Subukan natin na napakagandang Tumagpag. Let's go! Bakit na tayo sa third waterfalls dito sa taas? Ang tatarik na kalamahagan. Oo. Actually, this is my second time to come to Tumagpag Falls. I was here mga 2010 pero noon nahirap ng daan. Buti ngayon meron ng mga gatong trail. Narating natin yung first two waterfalls. Sorry ito, no, napakaganda pala. Na-miss out ko to. Ngayon, I'm very happy na finally nakita natin yung third waterfalls ng Tumagpag. Sobrang pristine niya. Sobrang linis ng tubig at sobrang taas pala niya. I'm very happy na nagawa natin to at 62 years old. Kaya happy si Senyor Guerrero! Yes! Naman sa waterfalls, tapos kamote. Okay. And then may kape pa, oh. Ito ang kangkwan. Paano yan? Okay. Ang tanggal ng balat. Ayun pala. Okay. Then may pagkain tayong, local bibingka. Nasa waterfalls. Nagbubudol fight na tayo. Budol fight. Budol fight. Ano tawag dito? Suman po, sir. Suman. Suman? Yes, sir. Suman nakabalo sa dahong saging. Hindi yun natin yung... Grabe. Budol fight. Diba? Sa tabing waterfalls, may mga ganito tayo. Grabe yung waterfalls. Waterfall. Ang tanong ba nasa bahay ko ba? Sigarilyas at talong. Ito na naman si sir, oh. Biglang nagpapaquiz. At saka watercress. Ay, tama ba sigarilyas at talong? Watercress, oh. Yan, dito nakukuha sa bundok. Yes po, sa mga topmost na rice terraces natin. Meron doon? Yeah. So, doon lang sa mga matataas na irrigation and matataas na palayan. Kasi mas spinach ba siya? Hindi. Water. Uy. Yes, sir. Ay. Kakaiba. Uy, Sana yung lechon butterfly. kagabi ginawa na lang ng paksiw, no? Parang naubos naman. Parang na-wipe out kagabi. Parang naubos sa kanila. Ayun. Ang dinakdakan naman. Abanda pa karami namang ulam yan. Isang sa tayo na pag napuno na siya. Ay pag natapos.
Dapat bisa may guwantes kayo. Sinagutan ako ni Marky. Natural. Natural. Lagi may Ayan. Yan. Natural. Game na lang. Ay, Marky. Video. Kain tayo. Ayan na. Kainan pa rin. Mauubos na. Oh. Grabe. Oh. Mga sweeper. We're leaving Tinagtog Falls and our next destination is the Rice Terraces of Mayayaw. Dito pa ulit tayo nakasakay sa TNT vehicle. Ganun bundok na dinadaanan natin. Barangay. Okay, hindi kayo papuntang Amoyaw. Pwede, pero yun nga. Mahaba. Babacktrack. Yung... Ay, ito naalala ko mga sagingan. Yung mga saging na walang puso. Buti pa ang saging may puso, no? Buti ka mo naman. Gusto na lang namin ka. Kasi kung tayo. Sanay na. Grabe. At minsan yung ganun. Lakayan. Likod. Para pag ito. Pag So, iniwan mo ganyan, baka mamaya. Mahulog pala. So yung kamote doon galing sa taas? Oh, baka. Ay, may mga tao. Ay, sa gilid, oh. Ayun, no. Nagtatanim. Ay, tatanin nakita nyo? Ay, no. Grabe. Ha? Strawberry farm. Ah, strawberry farm. Kunti-kunti pa kasi yung klase ng variety parang medyo hindi yan sa hindi lima. So dito yung amuya. Sa kabila po siya. Pero dito ang dami may daan dito. Di ba Amoyaw na yun? Ay, hindi po. Sa likod pa niyan? Pag umuyo, merong tower. Oo, may tower. Yung kalsada. Ay, ito na yung papuntang Amoyaw. Yun. Wala tatanda. Sa kaliwa na yun. Yun na yung papuntang Amoyaw. Isa baba. Ayun, yung dulo na. Kabila niya. Sa adjacent dyan na bundok. Pwede pa mapakit. Dito nga yun. Ilang oras ang packet niya, kuya? 4 hours. 4 hours? Ang amuya? Mga kabahayan dito sa Mayayaw. Bebe. Ganda ng terraces sa baba. Anong terraces to, kuya? Mapawoy. Mapawoy. Papawon. Mapawoy. Papawon. So, ice cream muna tayo habang naghihintay ng pag-alis papunta sa Rice Terraces, diba? May ice cream. Hindi naman po sa kwan. Sinasabi na hindi natin kaya or what. Kung sakali man, bababa tayo sa baba. Tingnan nyo yung daan kasi abot mga 3 oras natin ilong man sa Pababa pa lang yun, babalik tayo. Ay, pwede ka iwan na lang ang matanda. dalawa. So, 2 to 3 hours max. Start na ang ating Rice Terraces trekking. Dito tayo bababa. Diyan tayo pupunta. And kakanan tayo dyan. Traditional houses na may Rice Terraces. UNESCO World Heritage Site.
Diyan tayo nang galing sa taas. Doon. Traditional Mayoyo houses. Yung sa ganda yung bahay, kanan yung rice granary. Yung baka ng palay. So, we're going down sa mga villages dito sa Mayoyo, mga traditional houses. Yan sa kanan na nakikita nyo ay ang mga nicho kung saan nililibing ang mga family members sa tabing bahay nila. Ito naman sa kaliwa ang kanilang bahay. Yan. Ang libingan, tambahay. Yan yung mga terraces. Dito daan tayo dyan. Kasi parang tao ko yun. Traditional na native house ng Mayuyaw. So, kung mapansin nyo, tetrahedronal or pyramidal style siya. Unlike sa ibang bahay sa Ifugao na medyo mababa. Pero sa amin dito sa Mayuyaw, matarik. Ang native house namin 3-layer. Ito ang first layer. Tawag namin dito social hall layer, wherein we spend time with our grandparents, our parents, lalo na pag summer, saan kukentohan kami, mga adventures din nila. At kung may dead relative, ang ginagawa namin, ganyan magtali kami ng bamboo pole, tapos yung kabaong naka-slant position siya. Tapos yung tao andito. Pero noon na hindi namin alam na gumawa ng kabaong, hindi lang naman sa Mayuyaw but Cordillera as a whole, yung pinapaupo, gagawa kami ng wooden chair. Tapos pinapausukan para madry yung tubig sa katawan. Tradisyon namin dito sa Mayuyaw, pag matanda yung namatay, nililipat namin. Depende sa kamag-anak niya kung sino ang gustong magdala. Kasi sa amin, pagrespeto sa isang namatay na kamag-anak brings good fortune. Imagine niyo po na karga sa likod yung bangkay na walang imbag. Pero no, yun. Madali kasi dito kahit hating gabi, dilipat namin. So far, ng pinakamataas ay yung pinaka na araw ay 32 days. Inabot ng 32 days bago nibigay. Apa. At ang native house ng Mayuyaw, gaya ng ibang native house ng Ifugao, ito ay ang tinatawag na no-nail house. No-nail. So kung mapapansin nyo, pure fitting siya. Walang pako. Opo. Walang pa ako. Anong kahoy yan? Molabe and then Nara. May nara dito? Kinukuha sa ibang lugar. Merong Nara pero hindi yung kasi may klase. Yung may klase, yung may mas yung nagtatribe yata dito sa Mayuyaw ay yung medyo mababang uri. So, kung napansin nyo sa Banawe, may round wood sa dito. Tawag namin dyan, holong. Meron din dito sa Mayuyaw. Ang purpose niyan, to prevent rodents. Kapag akyat. Apo. Pero ngayon na meron ng mga varnish, sandpapers, pinapadulas na, or kung minsan nilalagyan namin ng flat sheet para madulas. Bawal umakyat ang daga. Daga. Signage. Opo. Yun ang next siguro na isusulat namin. Bawal umakyat. Pero English po yata yung daga dito. Diba? English mga tao eh. Ang second layer, ito ang multipurpose layer. Kung saan kami natutulog, makain,
nagluluto. So kung mapansin nyo ang May kitchen. kahoy sa loob, maitim. Dahil sa usok. Pero ngayon, hiniwalay na yung dirty kitchen. Pero ang usok, tumutulong sa pag-preserve ng kahoy. At ang third layer, yun ang storage area kung saan namin ini-impact yung mga harvested palay. Ang tanging exit and entrance lang sa isang native house ay ang pintuan. So, pag inamoy namin ang mga damit namin, amoy usok. Ba't hindi nakapix? Wala po. Ngayon lang po na natutulog. Ba't hindi nakapix ang hagdan? Kasi pag walang tao or pag natutulog, ibibitin. Kaya may mga pako na para hindi pasukin ng daga. So, ito ang simple explanation ng native house namin. At itong side wings, tawag namin dito side wings, patjay. Sa Banawe, mataas siya. Pero sa amin dito sa Mayuyaw, mababa. Nagsisilbi din kasi yan na tulugan or lagayan ng gamit dun sa kali. Apo. Ito yung annex. So, mas maganda kung Nakahiwa-hiwalay yung mga bahay. at saka gusto naming ipatayo namin yung bahay namin malapit sa working area. So anytime na gusto naming magtrabaho, malapit lang. Dito kasi sa Mayuyaw, lalo na pag harvest, dinadala namin yung harvested rice sa backyard namin. Hindi gaya sa ibang lugar na gagawa sila ng parang wooden hanger. Doon nila ibibilad. Sa amin hindi. Yan lang dalhin namin sa aming... Saan? Opo. At saka for fire prevention. Para hindi damay-damay pag sunog. And then of course privacy. Yan ang rason kung bakit. And then napansin ko bakit may nicho doon. Yung libingan, talagang sa tabing bahay. Wala kasi kaming communal. Wala kayong sementeryo? Cemetery. Ah, We bury our dead doon mismo sa kanyang pag-aari. walang Wala. DOH, di ba sabi nila? Wala sa. May planong magkaroon ng public cemetery. Yun ang plano, kaya lang Parang- wala namang ituro na Isang lugar. public land para pagtayo. So, katabi talaga ng bahay nila yung mga inaani nilang mga palayan. Ganda. Yung mga manok ko kasama. Kinakain yung mga Ano kinakain ng mga manok? yung uod. May nakukuha mga uod. Meron po dyan. Kaya pala yung mga manok.
Lawak na kanilang rice terraces. Punta pa po kami dito pag ano? Pa- Pagtatanim. Ito yung bunga na ginagawa sa momo. Opo. Okay. Mga bahay nila. Oh. Ba't merong luma at saka merong bago? May modern at saka traditional. Buya-buya. Naman pinagsuno. Siyempre, Ken. Ano po yung mga nagpautang ng cellphone, naniningil na. Yung pahulugan, yung kada kinsenas. Provide na po namin. Kita Manila. Hindi. Ano mga marites? Ano na ang latest chismis ngayon? Ha? Ano? So, rest stop na tayo dito. Somewhere in the middle of Mayayaw. At may nakikita tayong kakainin. Pwede ba makikain dito? Yung gusto ko yung banana Q. Yan, no? Yan. Yung banana Q. At saka merong kuha ko ng banana Q. Ay, nahulog yung isa. Kasama sa bahay niya. Nahulog yung isa. Yan, di ba? Sarap. Tinuhog na saging. Ano ang tawag sa tinuhog na saging? Banana Q. Ang tinuhog na kamote? Kamote Q. Ang tinuhog na baboy? Pork barbecue. Ang tinuhog na kabayo? Carousel. Carousel. Yan, alam na. Ano na edad ng rice terraces? Yun yung mga pinagtatalunan lagi eh. According kay Otle Bayer, yung American anthropologist, more than 2,000 years old. Correct. Ang 2,000 years? So, People of Mayayaw came from which part of the world? yun ang yun ang hindi namin alam sa kung according sa Are we Formosan, Indonesian, or? Formosa ang sinasabi na pinanggalingan ng res, Mayuyaw res. Kasi doon daw talagang may mga May mga rice terraces Oo. din. Yung So, estilo daw ng so it's possible na yung pati mga gumawa ng rice terraces sa Vietnam at saka sa Bali probably came from the same place. Possible po. Possible. sino yung pangalawang saint natin? Thank you, Kap. Salamat. Pag kumapak ka pala. Parang 20 Chicken farm. Alam mo kasi, diba? Ang kulit mo.
Andito na tayo sa school ng Mayayaw. Malapit na tayo sa tabing kalsada. Doon. May babaan dyan. Eh, dito tayo babae, no? Kalsada na. Kita na natin. Ayun. Almost there. Malapit na tayo. Ayun sa likod natin yung kalsada. So, mga 3 hours din yung ating ginawang trekking. Susunod rin naman tayo ng sasakyan pagdating sa inyo. Vegetable terraces na iba. Gulay na. Doon tayo sa kalsada mag-enter. Bababa pa pala tayo. At tatawid doon bago akit uli doon. Tayo. Konti na lang. I-repair nila yung mga nasirang rice terraces. So ito yung tradition gamit ang bato at unti-unti lang pinagpapatuloy ang 2,000 years na tradition ng paggawa ng stone terraces dito sa Mayaw. Nakakatuwa at patuloy nilang pinahalaga ng kanilang nakalipas para sa kinabukasan ng mga kabataan and world peace. Tumatawid na tayo sa tulay at Inyo River. Lalaki ng mga boulders, mga bato. At tayo paakyat doon sa may tabing kalsada. Ayun yung dadaanan natin. At doon may school na dyan. Nandun tayo nakaparada. So, yan, medyo mahirap pa rin. At doon tayo sa may tabing kalsada na yan. And, medyo matapos. Malapit na tayo matapos. Medyo mahirap din pala yung final assault. At nakikita ko na yung eskwelahan. Konti na lang. Nandun na tayo. Yes. Finally. Ito na. Finally. Ayun. Kalsada. We made it. Diba? Diba? Nakaya natin. We survived Mayayaw rice terraces. Sarap. Dito kasi. Balita ko, it's a 3-hour trek. Tinugtog po sa Hindi ka na rin sinasagot. pinakamagandang rice terraces dito sa Mayayaw. Dito tayo, nagpapainit ng katawan sa Ospay, dito sa may plaza ng Mayayaw. Bago tayo mag-air. Sarap ng pakiramdam at nakakapag-relax tayo. At Maura's Cafe, may pa-bonfire pa. Wow! So, ang paso po, nakalagay pa sa kawain. Ikaw daw, Japanese fish. And then the watercress and our pork. Big pork. Big pork. Yes, ma'am. Sir. And then watercress. And of course our heirloom rice. Heirloom rice. Wow. This is orchard, sir. It's kind of like a beans. A peas pala. Wow. Healthy. Yes. Hi folks, it's been a long day and I'd yet like to finish this vlog today in front of the yan, meron tayong
siga fire, uh, bonfire. And it's been a long day, pero masaya tayo. We started very early. Sinubukan natin habulin ng sunrise, pero hindi natin nakita. After breakfast, pumunta tayo sa ating first destination. Sumakay tayo sa likod ng police vehicle at pinuntahan natin ang Tinogtog Falls. Uh, Nabisita ko na to about mga 14, 15 years ago, pero ngayon pala is pwede nang pumasok ang sasakyan hanggang sa loob. At that time, I think ang haba natin tinreking. Pero ngayon, napuntahan natin ng 3 waterfalls ng Tinogtog. Ang ganda na niya dahil sobrang lamig ng tubig at sobrang linaw. And then doon din tayo nagmerienda ng kamote at saka ng suman. And doon din tayo nagkaroon ng Boodle Fight lunch na napakasarap. May pork, merong isda. And so after na mabusog tayo, nagpusin tayo sa ating next destination. Ito na yung pinaka-highlight ng ating trip dito sa Mayayaw. Ang bisitahin ng UNESCO World Heritage Site na Mayayaw Rice Terraces. Nag-umpisa tayo sa taas at binisita natin ang mahabang pathway papunta sa mga taniman ng palay, sa mga bahay. At napakabait ng ating guide na si Leonard at marami siyang kwento tungkol sa rice terraces, sa mga tradisyon ng mga tao dito sa Mayayaw, kung paano mga bahay at iba-iba pa. I'm glad na kahit na punishing siya, nagawa natin itong pagte-trekking sa pinakamagandang rice terraces sa Pilipinas. And then finally, after magpahinga ng konti, nandito tayo sa harap ng bonfire at tumikim tayo ng kakaibang dinner. Natikman natin finally yung Japanese eel. Dito lang available. Plus, nakatingin din tayo ng watercress at saka kakaiba yung soup. So, very happy tayo sa ginawa natin ngayong araw na to. And I'm glad that we did. So, if you have time, travel while you can until the next vlog. See you soon.